Posibleng hindi boboto ang mga tatakbong kongresista sa impeachment complaint na inihain kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang pahayag ni PH House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ibang kongresista na baka mawalan ng boto sa Mindanao kapagod sakaling pumirma ito sa nasabing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nangangamba rin umano sila na baka kapusin na sa oras ang mga impeachment complaint na inihain kay Vice Presidente Sara. Kung matatandaan natin na inendorso ng 6 na kongresista ang impeachment complaint laban kay VP Sara na sinasasabing pagdahil sa paggamit ng maanomalyang paggasta ng 600 at 12 milyong confidential fund at ng Department of Education noong panahon ni Vice Presidente Sara. Samantala may ihahain pa raw na ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara na e-endorso ng 10 kongresista mula sa mayorya at minority bloc. Hindi pa naman sigurado kung itutuloy ito ng mga ibang kongresista. Matatandaan natin na naglabas ng survey ang SWS patungkol sa impeachment complaint kay VP Sara kung saan ayon ba rito ang karamihan. Lumabas umano sa survey na maraming mga Pinoy ang gusto ipa-impeach na si VP Sara, taliwas ito sa mga lumalabas sa social media at ibang mga social media sites. Ngayong Lunes na malalaman kung ano ang magiging desisyon ng House of Representatives sa impeachment trial na inihain kay VP Sara. The moment they sign this or endorse, no, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election efforts, no? Especially if one congressman is running for a national post like a senatorial bet or party list. Party list candidates are voted nationwide. Maybe one of their concerns is the votes that they could gather potentially from Mindanao. Si VP Inday sa CF, sabi ng iba, wala pang napapatunayan. Ngayon, ang sinasabi niya is, may ebidensya ba kayo na hindi niya ginawa yon? Mali po ito, Sir Maxi, kasi dapat ang presumption natin under the law and under the Constitution is of innocence. Diba? The presumption is you are innocent until proven otherwise. So, yung evidence, hindi ko pwedeng maghanap ng ebidensya na hindi niya ginawa. Diba? Kasi presumed na po yun. So, innocence is not proven. Hindi yan pinatutunayan until mayroon ng nalabas na ebidensya that indicates guilt. O, para masalag mo yon, dun ka lang magpapatunay. Sasalagin mo yung ebidensya laban sa'yo. So, hindi po ganyan ang proseso natin. The process assumes always innocence. Kaya nga, kailangan ang pagpapatunay yung guilt. Papatunayan mo na may guilt, papatunayan mo may ginawang masama, papatunayan mo pa. In addition to proving the acts, you also have to prove yung na may batas doon at yung akto na yon ay nilabag yung batas na yon. So those may be several different things, di ba?